Maawa naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pinastos pa nila ako. Of detention and the basis of detention. And that's the smoking gun ng proceeds of the illegal. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. May lumabas na video, ito po ay nilathala ng isang, pahayagan na na-research po international mainstream media po siya. Binlock ng Chinese government, eh, hindi siya ipinlay doon sa China. Ito po yung hello po. Narinig niyo po ako? Hello po. Narinig niyo po ako? Last year, meron po lumabas na video na tinurn down po ng Chinese government. I think, nagkaroon po ng matinding dispute ito sa atin, sa DFA natin. Kasi po, may video po silang nilabas sa kung saan yung Chinese Coast Guard po ay nagkaroon ng flag raising dito sa Bajo de Masinloc na parang sinabi nila doon, this is like a nature reserve ng China. China's Natural Reserve. At nagkaroon po ng matinding backlash dito ang DFA ng Pilipinas. Ano po ang reaction nyo dyan? Kasi 'di ba contested territory pa rin. Actually, Oo. nasa EEZ natin yung Bajo de Masinloc, eh. Pero for them na itatag nilang watawat nila doon at magkaroon ng flag raising, hindi po ba sobrang insulto na yon sa Oo, tama. Ano yan eh, pa-declaration yan ang sinasabi nila na amin to. No? Imagine na maglagay ka ng plan mag-celebration. Di ba? Yung trato totoo? niya na talagang yung Scarborough to ay ng mga ng mga mangisal mamamayang Pilipino. Nakakalungkot lang na sa huli, mamalaki ni Duterte na tatara isla, no? Sa West Philippine Sea, yung jet sea. Magje-jet ski Eh, pa siya, 'di ba? hindi niya nga nagawa yun sa dulo. Ito, ang nagtarak ng bandila. Ay, grabe. So yun, mali natin kinukot nila yan. Takasan yung at darap paglabag doon sa international na batas. Partikular sa Totoo po. Ako po personally, yun ko pa lang po talaga na pag-aaralan 'tong West Philippine Sea issue. Hindi ko alam na sobra po pala talagang grabe at ang tagal na, kumbaga marami na po pala talaga mga nangyayari, mga sigalot. Siguro ano po 'no, kasi andito na tayo sa ating, 1 hour mark. Po sa karamihan po sa mga hindi nakakaalam ng issue or ngayon pa lang po tulad ko na pinag-aaralan yung mga issue about dito sa West Philippine Sea. Ano po yung sabihin natin na mai-impart niyo po sa amin na nagsisimula pa lang aralin 'tong issue sa West Philippine Sea, at ano po yung siguro ma-advice niyo po especially sa mga kabataan ngayon kasi nasa social media tayo and usually ang mga audience po natin, eh, nasa ibang bansa. Ano po yung, masasabi niyo po doon? Sa ating mga kababayan, siyempre partikular sa mga OFW na sa ibang bansa 'no, na alam naman natin na natulak 'yan ng kahirapan sa ibang bansa ngayon. So, bale sa kanyang pamilya. Sa mga kabataan na siyang tagapagmana nitong ating lipunan 'no, mahalaga na tayo ay maging kritikal mag-isip hinggil sa mga ng ating, ng ating bansa 'no. Bahagi lang itong issue dito sa ating bansa. At magiging kritikal lang tayo kung tayo ay laging bukas 'no, na makinig sa iba't ibang mga ideya, nagsasalungatang ideya. Hindi tayo katulad ng ano, na nasa reaksyonaryo lalo na ng NPF, EDCAP na parang ayaw nga, "Wag niyo." Hindi, tayo ang panawagan natin, makinig tayo pareho, makinig kayo sa
sa kanan na tinuturing kanan, makinig sa kaliwa para makita natin kung nasaan yung punto. At siyempre, magiging scientific naman tayo talaga kung mismong lulot sa mga basic sector. Punta tayo sa mga Mm. mangisda, alamin natin yung kanilang mga kwento dahil sila yung magbibigay sa atin ng batay lagayan o ng anumang mga sektor ng ating isda. No? At yun yung talaga